Umalma si Leslie Lulu, kapatid ng pumanaw na online seller na si Lerma Lulu, sa content creator na nagngangalang Tito Mars. Dahil sa sinabi nitong mayabang umano ang mga online seller dahil sa panay ang mga pagpo-post ng kanilang mga kinikita sa social media. Walang tinukoy na pangalan ng content creator na si Tito Mars, pero makikita naman ang mga larawan na mag-asawang Lulu sa background nito na hindi nagustuhan ng kapatid ni Lerma. Kaya naman, ayon dito, wala naman daw mali kung may mga taong nagpo-post ng kanilang mga kinita, lalo na umano kung pinagpaguran nito. Sadyang marami lang daw talagang inggit na mga tao. Dagdag pa ni Leslie Lulu, walang karapatan ng content creator na si Tito Mars na gamitin ang picture ng kanyang kapatid at ng asawa nito, lalo na sa wala umanong kwentang content. Dahil dito, hinihikayat ni Leslie na i-unfollow ng publiko ang content creator na si Tito Mars dahil sa hindi umanong magandang halimbawa si Tito Mars sa lipunan. Iba din tong aklang to, makisabay lang sa trende, dahil never magkakaanak at walang matres kung magsalita ng ganito at sample pa talaga pig na mga biktima. Kindly unfollow this person, walang kwenta ang content niya, salot sa lipunan. Walang mali sa mga taong nagpo-post ng pinagpaguran niya, sadyang madami lang ang mga evil. Walang karapatang gumamit ng picture nila sa walang kwenta mong content, Tito Mars kang akla ka. Unfollow this, Tito Mars. Salot sa lipunan yung mga tinitira mong online seller bago sila nakarating dyan. Puyat, up and down yung mga yan. Di mo alam yung puyat, pagod, lugi behind that success nila, kaya wala kang karapatan magsalita ng kung ano-ano kung wala ka naman alam. Anong karapatan mo mag-content na gamit ang picture pa nila? At ikaw, pwede kang mag-flex ng kayabangan no, Tito Mars akla? Wala kang karapatan gumamit ng picture nila sa walang kwentang content mong bakla ka. Kahit may punto ka pa, wala kang karapatan gumamit ng pic nila para ano pa trending ka. Be sensitive, wala kang alam. May paturo-turo ka pa at sasabihin mong kita mong nangyari? Anong alam mo, Tito Mars? Wala kang alam sa mga pagod na mga online sellers. Lalo nga sa mga mommy dyan, kumukuha ng source of income nila para maraos ang everyday nilang gastos. Anong alam mo sa pagod at puyat na mga online seller? Walang masama sa mga nagpo-post na mga pinaghirapan nila dahil pinagpaguran nila yon. Kumbaga, yan ang way nila para mabawasan yung pagod, puyat nila. Di mo alam yung struggle na mga yan bago sila nakarating kung anong meron sila. Anong alam mo? Ikaw nagko-content ka lang naman sa media para mapansin. Hayaan na lang sana kita, pero yung dinuro-duro mo sila sa picture at sila pa ginamit mong sample sa content mo, iba na. Madami akong friend na LGBT, pero iba ka, utak mo nasa paa, di nag-iisip. I-report nyo at i-unfollow tong baklang to. Report and unfollow itong Tito Mars, masyadong nagkakalat ng walang kwentang content. Online seller. Napalitaan ko tong online seller na to na pinategi raw ng kaibigan niya dahil sa inggit. Dahil tong online seller daw na to, siya raw yung top seller sa mga bagay na mga pinagbebenta-benta nila. Kita ninyo kung ano nagagawa ng inggit? Tapos kayong mga online sellers, mga nagbebenta ng mga kung ano-ano dito sa social media, panay post ninyo. Panay pa post ninyo ng mga komisyon ninyo. 100,000, 200,000, limpak-limpak, tas minsan pa umaabot sa milyones. Tapos sasabihin ninyo, you're posting it to inspire, not to brag. Magtigil kayo. Dahil ang katotohanan dyan, in some way, shape, or form, pinopost niya mga bagay na nabili ninyo, mga komisyon ninyong limpak-limpak na minsan umaabot pa ng milyones, mga bagay na nabibili ninyo, house and lot na nabili nyo kuno sa bago online sell ninyo, dahil gusto nyong magmayabang. Diba? Gusto nyong magmayabang, yun ang katotohanan. Kaya tigilan nyo kami.
Tigilan nyo kami sa pagpapaikot ng mga utak namin na sinasabi ninyo na pinapost nyo yung mga ganyang klaseng bagay, mga bagay na nabibili ninyo, mga limpak-limpak ninyong pera to inspire people para ma-inspire kami na gawin din namin yung mga pinagagagawa ninyo. Magtigil kayo dahil alam namin na in some way, shape, or form, pinapost nyo yung ganyang mga bagay kasi gusto nyong magyabang. Gusto nyong ipakita kung ano na yung meron kayong kakabenta. Gusto nyong magmalaki, gusto nyong magmayabang, gusto nyong magpainggit sa mga tao sa paligid ninyo. Totoo? O totoo? Kasi kung gusto nyo talagang mag-inspire ng tao, kung gusto nyo talagang i-inspire yung mga maliliit na online sellers na kumita ng kagaya na meron kayo ngayon, libo-libo, daan-daang libo, milyones sabihin natin, di sana nagpa-meeting kayo. Nagpa-meeting kayo, di ba? Nagpa-meeting kayo na kayo-kayo lang, explain ninyo kung paano nyo nagawa at turuan nyo sila. Turuan ninyo kung paano rin nila makamit yung mga bagay na meron kayo. Hindi eh. Ano ginagawa ninyo? Panay post kayo sa social media. Panay post kayo, lalong-lalo na sa TikTok ng mga komisyon ninyong limpak-limpak na salapit. Tapos sabay sasabihin ninyo, pinapost lang naman namin to para ma-inspire din yung mga tao sa paligid namin. Pinapost lang din naman namin to para alam nyo yun, magkaroon sila ng inspirasyon na kaya din nila tong ginagawa namin. Magtigil kayo. Magtigil kayo dahil alam namin na nang-iinggit lang din naman kayo. Kita nyo nangyari? Kita nyo nangyari, di ba? Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga pagaganyan ninyo. Tigil-tigilan nyo na yung mga pagpo-post ninyo ng commission dahil hindi kayo nakaka-inspire sa totoo lang. Lalong-lalo na sa mga online sellers na ginagawa naman yung best nila, mapaus-paus na, mapagod-pagod na, maluha-luha na, mawala-wala na ng boses kakabenta pero hindi pa rin nakakabenta. Hindi kayo nakaka-inspire, alam nyo, ginagawa ninyo. Nagpapainggit kayo. Nagpapainggit kayo sa mga kinikita ninyo sa online selling. Yun ang totoo, di ba? Ewan ko na lang sa inyo kung hindi pa to maging leksyon sa mga pagpupost-post ninyo. Kita ninyo kung anong nagagawa ng inggit. Tapos sasabihin ninyo, nabudol kami, na-scam kami, nadaya kami, nanakawan kami. Paano hindi? Paano hindi kayo magiging target ng mga ganyang klaseng mga tao, ganyang klaseng mga pandaraya, ganyang klaseng mga scammers? Panay post ninyo. Panay post ninyo na mga kung ano-anong pagmamayabang ninyo dito sa social media. Tigilan nyo kami. Tigilan nyo kami dahil yung mga pagpo-post ninyo ng mga earnings ninyo, mga limpak-limpak na kinikita ninyo sa mga pag-online sell, you're not posting it to inspire. You're posting it to brag. Masyado kayong nagmamayabang.